Good morning! Andito naman ako sa aking garden. Ayan, ipapakita ko po sa inyo ang mga iba't iba kong mga pananim. Pero yung iba nasa other side pa. Ngayong araw ay gusto kong i-share sa inyo kung ano yung aking naging sikreto dito. Bakit ganito kalash at healthy yung aking mga pananim. Unang-una, maliban po sa mga basic requirements ng plants, kagaya ng enough sunlight, ng water, ang pinaka-unang sikreto ko dito, dahil yan po ay nasa mga pots ko lang itinanim, ay yung klase ng lupa na aking inilagay sa mga paso. Meron po akong vermicompost na kung saan yung ibang mga yung mga kitchen waste, yung mga nabubulok na dahon ay doon ko inilalagay. Pagkatapos ng ilang buwan, yung lupa na makukuha doon ay very rich in organic matter tsaka sa iba pang mga minerals. Kaya yun yung aking inilalagay dito na lupa sa aking mga pananim. Pangalawa ay kapag medyo malaki na yung mga tanim, pwede mo na siyang lagyan ng fertilizer o kaya ay abono. Pero minsan kapag talagang mataba yung lupa, hindi na kailangan na lagyan talaga ng marami pang fertilizer kasi enough na yung organic matter tsaka mga minerals na nandoon sa lupa. Pangatlo ay na-learn ko lang ito through experience din. Kaya sa pag-gardening kailangan ng knowledge kasi yung iba't ibang pananim ay iba-iba din ang kanilang mga requirements o mga pangangailangan. Kagaya kung kamatis, syempre namumunga yung kamatis, magkaiba yan dito sa mga pechay kasi tsaka mustasa kasi hindi naman ito talaga as in tumatagal. Mga 2 months lang yan, okay na, or pwede mo lang ma-harvest ng within 1 month lang. So magkakaiba talaga sila ng pangangailangan. Kaya mas maganda na habang nagpapalago ng halaban ay pag-aaralan din natin kung ano talaga yung maganda. Kagaya naman nito, ang bell pepper, may mga hinog na. Kung gusto natin na mas maparami din ang bunga, ay maganda din na mag-research tayo or pag-aralan din natin through experience. Yan. So, ang pangatlo po na pinakasikreto ko dito ay kailangan din natin talaga ng panahon, time, tsaka yung effort natin dito sa pagtatanim. Kasi hindi naman pwede na pag tinanim mo lang yan, ay basta mo na lang iiwan at yun na. Bahala na lang yan siya kung mamumunga or hindi. Kung gusto natin na talagang maging healthy, maging productive yung ating mga pananim, ay kailangan din natin silang bigyan ng oras, ng time, na alagaan din natin sila, ibigay natin yung kanilang mga pangangailangan para in return ay mabibigyan din tayo ng magandang produce. So, ayun po, yun aking top 3 na pinaka-secret. Ang ibang sikreto ko o sa susunod ko na lang po ibibigay sa inyo. So, yun lang po. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.